sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. At bakit ganyan ka kumatingin sa akin? Iniisip mo bang kukupitan kita? Wala akong sinasabing ganyan. Nagtatanong lang ako bakit mo binuksan yung drawer. Alam mo namang dyan nakalagay yung pinagbentahan natin dito. Eh, may bumili. At may inilagay akong pera kaya binuksan ko ang drawer. Wala ka eh. Eh bakit hindi mo na lang ako hinintay? Ano bang binili? At magkano? Nailista mo ba? Ay, nako, Serapika. Ang dami mong tanong. Akala ko ba hindi ka nag-uusisa? Ang labo mong kausap. Okay, sige na. Ayoko makipagtalo sa'yo. Anong nangyayari dito? Ito kasing kapatid mo. Daig pa ang manager kung umasta. Bakit nga? Ano bang nangyari? Tama na ate. Ayoko na makipagtalo. Kalimutan mo na lang yun. Kita mo na, Sofia? Umiiwas siyang pag-usapan. Palibhasa. Guilty! Saan ako guilty? Bakit anong kasalanan ko? Para nagtanong lang ako kung bakit mo binuksan yung drawer. Masama ba yun? Ipinagbibintangan mo kung ninanakawang kita. Nagtatanong lang ako. Hindi kita pinagbibintangan. Tama na yan. Sige, Aubrey. Iwan mo muna kami. Doon ka muna sa talyer. Si Jordan na lang muna ang tulungan mo doon. Kami na ni Serapika ang bahala rito. Ay, nako. Mabuti pa nga. Doon muna ako sa talyer. Nakaka-bad trip kasi yung isang kapatid mo. Serapika, nagugutom ako. Ibili mo nga ako ng merienda sa convenience store. Bakit ako? Sana si Aubrey na lang inutusan mo. Ang dami mo naman reklamo. Ako ang manager dito, kaya sumunod ka na lang, ha? Oh, etong 500 pesos. Anong bibilhin ko? Hotdog sandwich, at saka iced tea. O, tatluhin mo na. Para sa ating tatlo ni na mama. Anong ginagawa mo rito? Dito raw po muna ako, sabi ni Sofia. Tulungan ko raw po si Jordan sa pagbabantay. Ganun ba? Ala, sige, dito ka muna. Babalik ako sa auto supply. Eh, nasa na po si Jordan? May pupuntahan daw siya. Kaalis lang. Hintayin mo na lamang. Ala, diyan ka muna. Anak ng toko. Pagmumukha lang pala akong tanga rito. Ayun si Berting. Pagtsatsagan ko na lang kausapin. Ano yung ginagawa mo? Ha? Binabaklas ko lang po itong karburador. Eh, ano bang diferensya niyan? Kulang lang ho ito sa linis. Merong bara. Kaya tumitirik itong sasakyan. Hindi kasi tuloy-tuloy ang pagtali ng gasolina. Magkano naman ang sinisingil mong labor sa ganyang trabaho? Si Sir Jordan na lang po ang tanongin niyo, ma'am. Siya po kasi ang nakipag-usap sa may-ari nito. Sa tingin ko, may itsura at may dating kapag napaliguan. Oh, grabe namang makatingin ng babae ito. Mukhang kinikilatis pa yata ako. Mula ulo hanggang paa. May itatanong ako sa'yo. Ano po yun, Ma'am Aubrey? May girlfriend ka na ba? Bakit niyo po naitanong? Wala. Bakit? Masama bang magtanong? Sige. Ituloy mo na lang yung trabaho mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
2,000. 2,000? Opo. Kalaki naman. Baka nagkamali ka lang ng bilang. O yung computation mo sa benta natin ng mali. 2 beses ko na nga pong kinumpute. Yun po talagang total. Tsaka 2 beses ko na rin pong binilang itong pera. Talaga pong kulang lang 2,000. Sigurado ka bang walang nakasalisi sa'yo? Kanina po, Oh, nakita ko, pinuksan ni Aubrey yung kaha. Nalingat po kasi ako. oy, nakita mo bang may kinuha siya? Hindi po. Teka muna. Kanina si Sofia lang ang nadatnang ko rito. Dahil inutusan kanya bumili ng pagkain. Opo, ganun na nga po. At umalis agad siya pagkatapos natin kumain. Kaya malamang na siya ang nangupit sa benta natin. Mama, mahirap po magbintang. Wala po tayong ebidensya. Matagal na nila itong ginagawa sa akin. Masyado lang ako nagtiwala at naging kampante. Kaya kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Gabi na. Pero wala pa rin si Jordan? Kita niyo naman kung magkasabay sila ni Aubrey, kaya nag-date lang siguro sila. Napapansin ko napapadalas ang paglabas nila. Mukhang maraming pera ang kapatid mo. May tinutumbok na naman ang tono ng pananalita niya, Ma. Sinasabi ko lang kung ano aking napapansin. Siya nga pala. Na-short kanina ng 2,000 piso si Serafika. Kaya pala wala kang imig, Serafika, ha? Kung sa bagay, ano pa ba dapat asahan sa katulad mo? Ayusin mo kasi yung trabaho mo. Bakit? Maayos naman ako magtrabaho Tsaka wala namang problema nito mga nakaraang araw. Kanina lang ako nawalan. Ganon nga, Sofia. Nagagampanan ni Serafika ng maayos ang ibinigay kong trabaho. Siguro meron lang nakasalisay kanina. Nasa talyer kasi ako kaya merong malikot ang kamay na nangupit sa kaha. Siguro nga nagkulang ako dahil hindi ako naging alerto. Masyado kasi ako nagtiwala sa mga tao sa paligid ko. Ganun. Gusto mong isisi sa ibang tao ang resulta ng katangahan mo. Tama na. Huwag na tayo magtalo. Pera lang yan. Ang importante, meron tayo natutuhan sa ating pagkakamali. Ay, naku, Ma. Kahit paulit-ulit magkamali si Serafika, hindi yan matututo. Dahil mapurol talaga ang utak niyan. Sofia! Kaya malamang mabagrap ang negosyo ninyo kung patuloy pa rin kayong aasa at magtitiwala sa anak ninyong ubod ng bobo. Ano ka ba? Ibang klase ka talaga, Ate Sofia. Hindi ka pa ba nagsasawa at napapagod sa paulit-ulit mong litanya? Na nga Kahit 1,000 beses ko yung sabihin, hindi pa rin yung papasok dyan sa kukote mo. Tama na! Ano ka ba? Ako man sawang-sawa na at pagod sa paulit-ulit at walang katuturang pagtatalo. Kaya pwede ba? Tigilan na natin to! Aray ko. Mama! Mama, bakit po? Ang dibdib. Sumasakit. Ma, dadalhin po ba namin kayo sa ospital? Huwag na. Wala nga naman to. Napagod lang siguro ako. Kaya magpapahinga na ako. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Nakita mo na resulta ng kapalpakan mo? Muntik nang atakihin sa puso si Mama. Bakit akong sinisisi mo? Ay, sino pa ba dapat sisihin kundi ikaw? Huwag mo na kasing ipagpilitan yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman talaga kayang gawin. Alam ko, kahit kailan hindi na magbabago tingin mo sa akin. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero ako, hindi ako matitinag.
Hindi na ako magpapa-apekto sa mga sinasabi mo. Sa bagay, ano ba magagawa ko? Kung talagang makapal ang mukha mo at gusto mong karirin ang pagiging epal mo. May tiwala sa akin si Mama. At yun ang importante. Okay, fine. Sige, galingan mo pa. Pero, kahit paano ang pagsisikap ang gawin mo, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Kumusta ka na, Gloria? Mainam na ba pakiramdam mo? Ayos ng pakiramdam ko. Under stress lang ako kahapon. Dami ko kasing dapat tutukan. Gloria, matanda ka na. Kaya huwag mong masyadong papagurin ang sarili mo. Alam mo, kaya ko pang indahin ang pagod ng katawan. Pero yung pagod ng isip at damdamin, yun ang mabigat. Ang bigat dalhin dito sa aking dibdib. Para kasi wala na pag-asa pang makasundo ni Serapika, ang dalawa niyang kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Basta't gampanan mo ng maayos ang tungkulin mo bilang magulang. At magiging maayos din ang iyong mga anak. Bakit absent ang bruha mong kapatid? Andon sa bahay, inaalagaan si Mama. Muntik na kasi siyang atakihin sa puso kagabi. Ano nangyari? Nagtalo kasi kaming tatlo kagabi dahil doon sa 2,000 pisong nawawala. Ganun ba? Eh di akong pinagbibintangan ni Serapika. Wala ka ba talagang kinuha? Oh, pati ba naman ikaw yun ang iniisip? Oo, aaminin ko. Nagtangka akong mangupit, pero sablay eh. Eh, kasi naman hindi ka marunong lumiskarte. Tanga-tanga ka rin sigurong katulad ni Serapika. Napakasimpleng bagay, hindi mo magawa. Dapat kasi, nagtanong ka muna sa akin. Dahil expert ako dyan eh. Teka muna. Sa tono ng pananalita mo, parang ikaw ang salarin. Don't tell me. Ikaw ang nangupit ng 2,000 piso. Salamat nga siya, 2,000 lang ang kinuha ko eh. Kung ganun, ikaw nga. Naman, sana nilabos mo na. Magnanakaw ka rin lang. Dapat dinamihan mo. Eh, ganun nga gusto ko. Kaso mahalata ako kapag naging garapal ako. At isa pa, gusto ko yung unti-unti lang. Unti-unti kong pababagsakin si Serapika hanggang tuluyan siyang madurog. Wow! Ang taray! Ang lupit mo, Sofia! Gano'n ba talaga katindi yung galit mo kay Serapika? Wala ka man lang bang kahit konting amor sa kapatid mo? Ay, nako! Kahit siguro mamatay siya, hindi ako magluluksa. Baka nga magpa-party pa ako at magdiwang ng bongga-bongga. Wala na nga ba talagang pag-asang magkaayos? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Ito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sofia, pagkakataon na natin to. Ha? Para yung wala si na Mama at Serapika. Sigurado ka bang
walang mata rito si Mama? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba napapansin? Laging nakatingin sa atin si Berting. Sa bagay, alam kong kinakausap siya ni Mama. Pero binantahan ko na siya. Kaya wala tayong dapat ikabahala. Huwag ka masyadong kampante. Hindi magandang kutob ko sa mekaniko mo. Baka habang nag-aayos siya ng kotse, ikaw naman ang sinisira niya. Sinasabi mo bang sinisira niya ako kay Mama? Malamang. Hindi mo ba nararamdaman sinasaksakan niya sa likod? Hindi niya magagawa yon dahil malilintikan siya sa akin. Di bale, kakausapin ko siya ng masinsinan. Huwag mo basta kausapin. Dapat, meron kang pampadulas. Susuhulan ko siya? Ganun ba? Siyempre. Pera-pera lang yan. Yun nga lang, hindi natin alam kung naunahan na pala tayo ni Mama. Berting, pinalaan na kita, di ba? Bakit po, Sir Jordan? Ano ho bang nagawa kong mali? Minamatyagan mo ba kaming dalawa ni ate? Bakit ko naman po gagawin yun? Hindi ako bulag. At kapansin-pansin ang ikinikilos mo. Kanina pa nakapako sa amin dalawa ang iyong paningin. Espiya ka ba ni Mama? Hindi po, sir. Kita niyo naman, tahimik lang ako nakaupo dito sa isang sulok habang naghihintay ng customer. Siyempre, tatahimik ka. Meron pa naman nagmamatsyag na maingay. Kung napapatingin man po ako sa inyo ni Ma'am Safia, wala pong ibig sabihin yun. Sana nga, Berting. Dahil may paglalagyan ka pag kinalaban mo ako. Pero kung magiging tapat ka sa akin, hindi mo yung pagsisisihan. Nakukulangan ka ba sa ibinibigay kong sahod? Gusto mo bang dagdagan ko? Huwag na po, Sir Jordan. Hindi na po kailangan yun. Bakit? May natanggap ka na bang special bonus mula kay Mama? Wala po. At huwag po kayo mag-alala. Wala po akong gagawing ikagagalit nyo. Sinabi mo yan, ha? Kaya aasahan kong may isa kang salita. At sa oras na magkamali ka, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Mukhang matumal ang benta natin ngayon Pati na rin kahapon. Oo nga eh. At hindi ko alam kung nataon lang na wala rito si Zerafika. Napansin mo naman, di ba? Ang dami naghahanap sa kanya, pero wala namang binibili. Anong gusto mong palabasin? Matumal ang benta natin dahil si Serafika ang nagdadala sa atin ng swerte? Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Lumaki ang benta natin, umpisa na magtrabaho rito si Zerafika. At nasaksihan ko yon. Ngayong wala siya, biglang naging matumal. 2 araw na. Nagkataon lang siguro yun. Malay ba natin? Makasulit ang benta natin bukas kahit wala si Serafika. Paano kung matumal pa rin bukas? Maniniwala ka na bang si Zerafika nga ang ating lucky charm? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Salot sa buhay ko ang gagang yon. Kaya paano siya magiging swerte? Eh kung ganon, ayaw mo na ba siyang bumalik dito? Masama pa rin kasi ang pakiramdam ni Mama. Pero sa oras na maging mabuti na kanyang lagay, sigurado, mababalikin niya rito ang asungot kong kapatid. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, kumusta na si Gloria? Hindi pa rin po gaanong mabuti ang kanyang pakiramdam.
Puntahan na lang po ninyo siya sa kanyang kwarto kung gusto niyo siya makausap. Hindi na bale. Ayokong istorbohin ang kanyang pamamahinga. Ay, isa nga pala. Meron akong gustong itanong sa inyong dalawa. Ano po yun, Tito Felix? Hindi ba kayo naaawa sa nanay niyo? Wala ba kayo kahit konting malasakit sa kanya? Ha? Aaminin ko po, Tito Felix. Masama ang loob ko kay Mama. Pero hindi yun nangangahulugan na nawala na ako ng malasakit at pagmamahal sa kanya. Sa kabila ng mga pangyayari, nanay ko pa rin siya. At naghahanap din po ako ng panahon at atensyon mula sa kanya. Ganon din po ako, Tito Felix. Pareho lang po kami na nararamdaman ni Sofia. Kung gusto niyong maging maayos ang relasyon ninyo ni Gloria, dapat yung relasyon niyo muna kay Serapika ang una niyong ayusin. Parang imposible na po yun, Tito Felix. Posible yun kung gugustuhin niyo. Eh, yun nga po ang problema eh. Ayoko makipag-ayos kay Serapika. Ganun ka rin ba, Jordan? Tito Felix, may hinanakit din po kay Serapika. Pero hindi kasing tindi nung kay ate. Iba po kasi ang aking pananaw. Sa tingin ko po, ay si Mama ang may diferensya. Wala po siguro kaming magiging problema kung naging patas ang pagtingin niya sa aming magkakapatid. Basta't ito lang ang masasabi ko, ha? Huwag kayong magtanim ng galit dyan sa inyong puso. Dahil mabigat na dalahin yan. Kayo rin ang mahihirapan kung patuloy kayong magmamatigas. Tama si Tito Felix. Yun lang ang tanging paraan para maging maayos ang relasyon nyo ni Tita Gloria. Eh, imposible nga yun. Alam mo naman, sagad hanggang buto ang pagkamuhi ko sa bubitang yun. Actually, hindi ka naman talaga galit kay si Rafika eh. Masyado ka lang naninibugho. Nagseselos ka sa kapatid mo dahil sa kanya nakatuon ng panahon at atensyon ng nanay mo. Kaya nga gigil na gigil ako sa kanya eh. Kung naging kuto lang siya, baka ilang beses ko na siyang tiniris. Mapapahama ka lang kung silakbo ng damdamin ng iyong paiiralin. Kaya utak ang gamitin mo. Ba't hindi mo subukan kahit kunwari lang? Ano ibig mong sabihin? Magpapanggap ako? At magbabait-baitan sa harap ni Serapika, ganon? Ganun na nga. If you cannot beat her, join her. At malay pa natin kung sa bandang huli maging totoong pagpapanggap mo. Uy, di ang saya, di ba? Malabo yun. Pero, gusto ko yung naisip mong idea. Siguro nga, kailangan ko magmaskara para maiba naman ang tingin nila sa akin. Malapit na pala ang birthday ng jowa mo. Ano? May mangyayari ba? Bad trip nga, Kuya Wilson eh. Walang budget. Walang problema. Sagot ko. Ha? Talaga? Aba, ayos yan. Ano ba ang balak mo? Teka. Ayun. Mag-date na lang tayong apat ni na Ate Sofia. For some date. Pwede rin. Pero masyado na yung common eh. Wala ka mang maisip na something special? Kakausapin ko muna si Aubrey kung anong gusto niyang mangyari. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kumusta ka na, Berting? Marami kang ginagawa.
Nakabilang sasakyan dito. Ngayon lang po ulit, Tatay Felix. Matumal kami nung nakaraang araw eh. Ay, ganun talaga. Kaya magpasalamat na lang tayo sa kung anong dumating bawat araw. Eh, kumusta naman kayo ni Jordan? Ang hirap pong manimbang. Hindi ko kasi magkasundo sina Sir Jordan at Ma'am Gloria. Kaya hindi ko alam kung sino susundin ko. Eh, kung anong inaakala mong tama, yun ang gawin mo. Talaga? Sagot ni Kuya Wilson ang birthday ko? Oo. Kaya nga gusto kong itanong kung anong gusto mo mangyari. Magkano ba budget niya? Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. At bahala na siya sa budget. Baka kasi pwedeng perahin na lang niya. Grabe talaga to. Mukha ka talagang pera. Wala kasi kung maisip na magandang happenings, pero kung okay sa kanya dito na lang tayo mag-celebrate sa Boracay. Ay, aba, matindi. Malaking budget ang kailangan doon. Mayaman naman si Kuya Wilson, kaya barya lang sa kanya yun. Masyado naman ambisyosa yung jowa mo. Nagbabakasakali lang naman siya eh. Ay, naku. Malabo yun. Hindi ako papayag. Kung gusto niyang mag-swimming, pwede naman, pero dito lang sa malapit. Kahit sa Laguna, maraming resort dun. Pwede rin sa private swimming pool. Okay na sa akin yun. Okay na yun. Oo, okay yun. At magugustuhan na siguro yun ni Aubrey. Libre na nga eh. Kaya pwede ba huwag na siya maging choosy? Sige. Kakausapin ko siya. May suggestion ako para magkaroon ng kakaibang thrill. Oh? Ano yun? Isama natin si Serafika. Pumayag nga kaya sina Sophia at Jordan sa mungkahi ni Wilson. Mga nagsiganap. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Seryoso ka ba? Gusto mo isama si Serafika? Nagbibiro lang ako. Pero bahala kayo kung gusto niyo kong tutuhanin. Pwede naman. Ikaw ate, okay lang ba sa'yo? That's a good idea. Pagkakataon ko na ito para isuot ang aking maskara. At dito ko rin masusubok kung gaano ako kagaling umarte. Mukhang tututuhanin mo yung sinabi mo, ha? Ikaw ang nagsuggest sa akin na magbait-baitan kay Serafika. Parang hindi bagay sa'yo ate. Kumbaga sa artista, pang-kontrabida ang peg mo. Di manood ka na lang. Dahil pang famous ang ipapakita kong acting. Teka. Sa palagay niyo ba, makukumbinsin niyo si Serafika? Madali na yun. Uto-uto naman yung tahang yun eh. Tama. Paano mo siya uutuin kung wala naman siyang tiwala sa'yo? Sabi ko naman sa'yo good acting lang ang katapat niyan. Sige te, sasabay ako sa'yo. Pagalingan na lang tayo sa pag-arte. Sino sa ating dalawang kakausap kay Serafika? Hindi lang si Serafika dapat natin makumbinsi. Kahit mauto natin siya, kung hindi naman pumayag si Mama,
Eh di bali wala rin yung effort natin. Okay. Ganito na lang. Kakausapin ko si Zerapika at ikaw ang kumuusap kay Mama. O sige. Pero pag-isipan muna natin mabuti kung anong klaseng approach ang gagawin natin. Pero paano nga? Ano ba magandang strategy? Hindi natin kailangan magmadali. Total, may 3 araw pa tayo. Basta, maging natural na lang muna tayo. Hindi natin kailangan mag-overacting. Malapit na ang birthday ni Aubrey. At imbitado ka. Nagbibiro ka ba, Kuya Jordan? Seryoso ako, Zerapika. Gusto ka naming makasama sa aming birthday celebration. Sigurado ba kayo? Ano ba nakain nyo? Bigla yatang nagbagong ihip ng hangin. Sinunod lang namin ang advice ni Tito Felix. Magkakapatid tayo. At isang dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Kaya kailangan din nating magkaisa. Kaya pagpasensyahan mo na kami ni Ate Sofia. Patawarin mo kami sa ginawa naming panlalait sa'yo. Hindi talaga ako makapaniwala. Ang sarap pakinggan, lalo na kung totoo yung mga sinasabi mo. Well, hindi na kita masisisi kung nagdududa ka sa akin. Pero sincere talaga ako. Gusto ko na makipag-ayos sa'yo. Kung sincere ka ba talaga sino ba naman ako para tumutol sa gusto mong mangyari? Sino bang aayaw na maging maayos ang samahan natin? O yun. So, kung ganun, payag ka na ba? Sasama ka ba sa aming birthday celebration sa Laguna? Sa Laguna ba? Oo, mag-swimming tayo doon. O ano, sasama ka ba? Pwede pag-isipan ko muna. O siya, sige. Sa linggo pa naman yun, kaya may ilang araw ka pa para mag-isip. Hindi pa rin ako makapaniwala. Biglang-bigla kasi yung pagbabago ni Kuya Jordan. Pero nararamdaman ko sincere naman siya. Ewan ko lang si ate. Kung ganun din yung magiging pakikitungo niya sa akin. Sana nga totoo ang lahat ng ito. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Good morning, Serapika. Good morning, ate. Mukhang magandang gising mo Siyempre naman, dahil nabungaran ko ang kapatid kong cute at maganda. Hindi talaga ako makapaniwala. Parang himala. Oh, bakit natigilan ka? May problema ba? Ay, kasi naninibago lang ako, Ate Sofia. Kasi parang biglang bumaligtad ang mundo. Hindi kita masisisi kung ganyan ang reaction mo. Sa maniwala ka at sa hindi. Nagising na ako sa katotohanan at na-realize ko ang pagkakamali ko. Isang malaking pagkakamali na gusto kong ituwid. Ate, Alam ko, malaki naging kasalanan ko sa'yo. Kaya sana mapatawad mo ko sa mga masasakit na salitang ipinukul ko sa'yo. Patawad sa mga panlalait at panlilibak ko sa'yo. I'm so sorry, Serapika. Patawarin mo ko. totoo ba yan? Totoo ba lahat ito? O nananaginip lang ako? Dilat na dilat ang mga mata mo. Hindi ka nananaginip.
totoo ang lahat ng ito. Pwede kitang mayakap? Sure. No problem. Sige, yakapin mo ko ng buong higpit. Salamat. Maraming salamat. At gusto kong malaman mo sa kabila ng lahat. Mahal na mahal kita. Ganun din ako, Serafika. Mahal din kita. I love you very much. Success! Ang galing ko talaga. Minsan pa ay napatunayan ko kung gaano ka tanga, Serafika. Kuto-kuto ka talaga. Sigurado ka ba? Opo. O ginugood time mo lang ako? Hindi po. Hindi po ako nagbibiro, ma. Totoo pong lahat yung sinasabi ko. Pero imposible yun, Serafika. Hindi mangyayari yun ng ganong kabilis. Ano yun? Magic? Maski nga ako, hindi rin makapaniwala hanggang ngayon eh. Pero talaga, yun po yung nangyari. Sana pala, mas nagising kayo ng maaga para nasaksihan nyo. Gusto ko matuwa. Pero kinakabahan ako. Oh? May kutob akong meron silang hidden agenda. Naisip ko nga rin po yan eh. Pero, ano ba sa palagay niya yung motibo nila? Ewan ko. Kaya mag-iingat ka, ha? Malay ba natin kung pinapakagat ka lang nila sa isang patibong? Huwag kang masyado magtitiwala at magiging kampante. Dahil baka pagsisihan mo yon balang araw. Mabuti naman nagawi kayo rito, Ma'am Serafika. Naiinip kasi ako sa bahay, kaya nagpunta muna ako dito. Nasaan nga pala si Kuya Jordan? Nagmimerienda. Siguro kasama yung girlfriend niya. Kayo po, Ma'am. Nagmerienda na ho ba kayo? Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging ma'am. Tsaka tanggalin mo na rin yung po. Nagmumukha tuloy akong matanda. Kasi, kapatid niyo si Ma'am Sofia at Sir Jordan. Si ate na lang ang tawagin mong ma'am. Huwag ako, kasi hindi bagay sa akin. Pangmatalino lang ang ma'am at saka sir. Serafika na lang ang itawag mo. Sige, Serafika. Sinabi mo eh. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na ang pagiging matalino ay hindi nakabase kung may pinag-aralan ka o wala. Kung ako nga, second year high school lang tinapos ko. Pero marunong akong gumawa ng sirang sasakyan. Hindi yun kayang gawin ni na Sir Jordan at Ma'am Sofia. Kung sa bagay nga. Tama ka. Hindi lahat ng kaalaman natututuhan sa eskwelahan. Oo, Serafika. Dahil wala nang dadaig pa sa karunungang itinuro sa atin ang ating karanasan. Dahil iyon ang tunay na magpapatalino sa atin. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ma, may pasalubong ako sa inyo. Oh? Ano naman na supot na yan? Di tignan nyo para malaman nyo. Wow! Pansit malabon? Alam kong paborito nyo yan, Ma. Salamat, ha? Mukhang totoo nga sinabi ni Serafika. May himalang nangyari sa inyo ni Jordan. Bahala kayo kung himala nga yung tawag ninyo doon. Sinunod ko lang naman po yung payo ni Tito Felix eh. Ano bang sinabi sa iyo ni Kuya Felix?
Kung gusto ko raw maging maayos ang relasyon natin bilang mag-ina, ay ayusin ko raw muna ang relasyon namin ni Serafika bilang magkapatid. At yun po mismo ang ginawa ko. Talaga lang, ha? Oh, parang gusto ko na ring maniwala. Maniwala kayo, Ma. At nangangako ako sa inyo. Umpisa ngayon, hindi ko na lalaitin si Serafika. Mukhang totoo nga si Rafika. Aba, malapit na ako maniwala. Bakit po, Mama? Nagdududa pa rin po ba kayo? Masyado pang maaga para makumbinsi ako. Marami pa silang dapat na patunayan. Ay, oo nga po pala. Inaaya nila ako sa birthday celebration ni Aubrey. Saan daw gaganapin? Doon daw sa Laguna, doon sa isang resort. Ano? Gusto mo bang sumama? Kung papayagan niyo po ako, payag po kayo? Sasama lang daw po sa amin si Serafika kung papayagan po ninyo. Pero bakit naman sa Laguna pa? Eh, yun po kasi napagkasunduan. Kaya sana naman po ay pumayag na kayo. Sige, papayag ako. Pero, sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Ano nga bang kondisyon ni Gloria para payagang makadalo si Serafika sa pagdiriwang ng kaarawan ni Aubrey? Ito ang kasaysayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano pong kondisyon yun, Ma? Papayag ako maisama niyo si Serafika kung kasama din niyo si Berting. Ha? Bakit po kailangan pa rin isama namin si Berting? Mas kampante ako kung may ibang titingin kay Serafika. Ay, wala po ba kayong tiwala sa aming dalawa ni Ate Sofia? Sa palagay po ba ninyo ay hindi namin kayang pangalagaan si Serafika? Hindi naman sa ganun. Oh. Ayoko lang magkaroon pa kayo ng dagdag na alalahanin. Para sa ganun, makapag-concentrate kayo sa pagdiriwang. Yun na nga po, Ma. Kung isasama namin si Berting, edi siya po ang aming dagdag na alalahanin. At nahihiya po ako kay Kuya Wilson dahil sa dagdag na gastos. Abay, kung gastos ang inaalala mo, di sige, mag-aambag ako. Ay, di bali na lang po, Ma. Pumapayag na ako. Pero kakausapin ko po muna si Ate Sofia kung ano ang masasabi niya. Ang kahilingan ni Mama. Kaya sige, isama natin si Berting. Mas masaya nga yun eh. The more, the merrier. Sigurado ka? Alam ko, nagdududa ka kay Berting. Dahil iniisip mong siya ang tik-tik ni Mama. Yun nga ang inaalala ko. Baka kung anong ikwento niya kay Mama. Alam mo naman ngayon, uso na rin ng lalaking marites. Hindi ka kasi nag-iisip, Jordan. Don't tell me na nahawa ka na sa kabobohan ni Serafika. Hindi mo ba alam? Pabor pa nga sa atin ang pagsama ni Berting.
Paano mo nasabi yan? Simple lang ang gagawin natin. Aasikasuhin natin mabuti si Zerafika. Bibigyan natin siya ng special treatment. At siguradong merong magre-report nun kay Mama. Oh, edi dagdag pogi points sa atin yun. Oo nga, no. Bakit ba hindi ko agad naisip yun? Mapurol na rin kasi ang utak mo. Kaya ihasa mo mabuti para tumalas. At baka kinakalawang na rin. Marumi na, kaya kailangan mo na rin linisin. Alam mo ba kung paano maglinis ng utak? Pwede ba yun? Oo naman! Baba talaga ng IQ mo. O siya. Sige nga. Sabihin mo sa akin kung paano maglinis ang utak. Ganito kasi yon. Kapag marumi na ang kotse, kailangan mo ito ipa-car wash. Ganon din ang utak. Kapag marumi na, kailangan mong i-brainwash. Komedyante ka rin pala, ate. At kahit corny ang joke mo, ay gusto ko pa rin matawa. Ang daya nyo naman. Nagkasundo kayo ni Sofia nang hindi man lang ninyo kinukonsulta, gayong ako ang may birthday? Ikaw nga ang may birthday, pero si Kuya Wilson naman ang gagastos. Kahit na! Dapat ipinaalam nyo pa rin sa akin kung anong plano ninyo. Bakit? Ano ba problema kung kasama natin sina Zerafika at Berting? Okay lang sana kung si Zerafika lang. At least meron tayong laruan. Hindi natin pwedeng paglaruan si Zerafika kung nakabantay si Berting. Ceasefire muna tayo kay Zerafika. Hindi natin siya pwedeng kantiin, kaya kailangan bihig tayong lahat. Bakit? Ano bang meron? Kailangan maging mabait kami kay Zerafika para makuha namin ang tiwala ni Mama. Yun lang ang tanging paraan para makontrol namin ang sitwasyon. Ganon. Meron kayong hidden agenda. O, sige. Sasali na rin ako. Para kasing may thrill kung makikisaw-saw ako sa inyong pakulo. Balikan natin ang kasaysayan ni Zerafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Okay lang ba, Berting? Kasi yun yung gusto ni Mama. Walang problema. Tutuwa pa nga ako dahil ako ang pinagkatiwalaan ni Ma'am Gloria. Tsaka meron din naman akong tiwala sa'yo. Katunayan nga, magaan yung loob ko sa'yo. Kasi mabait ka. Mabait ka rin naman eh. Kaya gusto kitang maging kaibigan. Magkaibigan naman tayo, di ba? Kung alam mo lang, Zerafika, higit pa sa isang kaibigan ang pagtingin ko sa'yo. Oh, bakit natigilan ka? Meron ba ako nasabi na hindi maganda? Hindi, wala. Masaya lang ako dahil kaibigan na palang turing mo sa akin. Noon pa man mag-ano talaga loob ko sa'yo eh. Kahit na madalang tayong magkausap. Ikaw ang isa sa mga nagpapalakas ng loob sa akin tuwing nilalait ako ni na ate at kuya. Pero ngayon okay na kami. Kasi nagbago ng trato nila sa akin. Mabait na sila. Mabuti naman kung gano'n. Pero mag-iingat ka pa rin. Ha? Dahil hindi natin alam kung ano talaga ang kanilang iniisip. Talaga? May good news yan, Gloria. Sinunod lamang daw nila advice mo. Makailang beses ko na silang pinagsabihan. Pero hindi naman sila nakikinig sa akin. Lalo na si Sophia. Masyado silang matigas. Kaya nagtataka ako kung bakit biglang-bigla lumambot sila. Yun nga rin ang pinagtataka ko. Kaya kahit natutuwa ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang pagdududa. At saka alam mo bang gusto pa nilang isama si Zerafika sa birthday celebration ni Aubrey?
At pumayag ka naman. Oo. Pero sinabi kong isama din nila si Berting para mayroong magbabantay kay Serafika. Malaki rin ang tiwala ko kay Berting. Mabait at matino. Malayong malayo sa ugali ni Jordan. Ay, pero mabait na rin si Jordan, ha? Pati na rin si Sofia. Ay, sana nga. Magtuloy-tuloy na maganda nilang pakikitungo kay Serafika. Oh, kunin mo ito, Aubrey. Ano pong laman ng sobrang ito? Sweldo mo yan sa loob na isang kinsenas. Pero dahil birthday mo bukas, kaya ginawa ko na isang buwan. Advance happy birthday. Naku, maraming salamat po, Tita Gloria. You're the best! Lalo po tuloy kayong gumaganda sa aking paningin. Pwede ba huwag mo na akong bulahin? Dahil matagal ko nang alam na maganda ako. Siyempre naman po. Kanino pa ba magmamana ng kagandahan sina Sofia at Serafika, kundi sa inyo? Ang sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong bulahin. Basta't pakitunguhan mo lang na maayos si Serafika. Sigurado magkakasundo tayo. Yun po ang nakikita ko kina Sofia at Jordan. Mabait na po sila kay Serafika, kaya sino naman po ba ako para magtaray? May itatanong ako sa'yo, pero sana maging honest ka. Sige po, ano po yun? Sa palagay mo ba? Totoo nga pinapakita ni na Jordan at Sofia sa kanilang kapatid? Wala ba yung halong pag-iimbot? You wish, tita. Naniwala ka naman agad sa fake news. Aubrey, may sinasabi ka ba? Ay, opo, sa tingin ko naman po ay sincere sina Sofia at Jordan, kaya wala po kayong dapat na ikabahala. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, okay na. Nakapag-book na ako. Pero hindi sa resort, kundi sa isang private swimming pool. Maraming tao sa resort, kaya doon tayo sa lugar na exclusive para sa atin. At sila na rin ang bahala sa pagkain natin para wala na tayong ibang aasikasuhin. Mas okay nga yun eh. Dahil meron tayong privacy. Ay, teka muna. Oh, Mag-overnight ba tayo doon? yun talaga pinabook ko. Overnight. Para masulit naman natin ang celebration. Ay, siya nga pala, Kuya Wilson. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero kasama rin natin si Berting dahil yun ang gusto ni Mama. Eh, mas okay nga yun. Para hindi ma-out-of-play si Serafika. At least, meron din siyang partner. Tama. Bagay naman sila ni Berting. Isang tanga at isang busabos na mekaniko. Wow. What a lovely couple. Ang sama mo talaga. Kala ko ba nagbago ka na? Ba't ang lupit mo pa rin kay Serafika? Wala ako sa harap ng kamera, no? Kaya hindi ko kailangan umarte. Gusto mo talaga maging best actress? Well, Ikaw, Jordan, gusto mo rin maging best actor? Hindi ko gaano sineseryoso ang bagay na yan, no? Willing naman akong totohanin ang aking acting. Mas maganda nga yung true to life story. ewan ko sa'yo. Bahala ka. Buhay mo yan eh. Pero ako, hanggang acting lang talaga ako. Well, siya nga pala. Anong oras ba tayo alis bukas? Agahan natin. Dahil doon na tayo magbe-breakfast. Aalis tayo na 5:00. Ayoko mag-drive kaya nag-rent na lang ako ng van. Sabihin nyo kina Berting at Aubrey, dito na lang tayo magkita-kita. Okay ka lang ba? Di ka ba kinakabahan? Bakit naman ako kakabahan? Bakit, Berting? May problema ba? Wala naman. Naitanong ko lang. Ikaw?
sanay ka ba sa ganitong outing? Sa totoo lang, wala akong hilig sa mga outing at gimmick. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako sumama. Maraming salamat Sana di ka magbago. Dahil mahal kita, Serafika. At kahit kailan, hinding-hindi ako magpapago. Kapansin-pansin ang pagiging kampante sa isa't isa ni na Serafika at Berting. Parang merong something na namamagitan sa kanila. Okay, we're here. Oh, baba na tayo. Okay, Tara. let's go! Okay. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Wow! Ang ganda naman dito. Ang linaw ng tubig sa pool. Parang gusto ko nang tumalon. Ano ang magaganap sa pagdiriwang ng kaarawan ni Aubrey? Samantala, posible nga bang mahulog ang damdamin ni na Berting at Serafika sa isa't isa? Kayang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Okay ba ang breakfast natin? Alam ko sawa na kayo sa hotdog, bacon at longganisa, kaya simple lang ang pinahanda ko. Tuyo, pritong itlog, inihaw na dried pusit, at fried rice. Uy, tapos meron kamatis at bagoong. Solve na to. Oo nga, tamang-tama. Gutom na ako. Oh, ano pang hinihintay natin? Bogji na tayo! Ano? Ang bango ng tuyo. Mapaparami ako ng kain nito. Teka, parang kulang tayo sa sausawan Meron ditong toyo, kalamansi at sili, oh. Uy, okay. Ayos na yan. Gaganaan talaga ako. Oy, Serafika, bakit nakatanga lang kayo dyan ni Berting? Kumain na kayo. Sige ate, traffic pa sa mesa Ano ba gusto mo, Serafika? Ha? Kukuha na kita. Wow! How sweet naman. Kinikilig ako. Oo nga, kinikilig din ako. Para merong something sa inyong dalawa. Grabe naman kayo, Ma'am Sophia. Para yun lang, binibigyan nyo kaagad ng ibang kahulugan. Hoy, Berting, pansin ko kaya kanina pa sa biyahe natin. Ang sweet ninyong dalawa. Kampanteng-kampante kayo sa isa't isa, ha? Sinusunod ko lang po ang bilin sa akin ng mama nyo. Bantayan ko raw po talaga ang mabuti si Serafika. Uy, kunwari pa kayo, ramdam ko naman, meron talagang something. Ay! Ate, ano ka ba? Magkaibigan lang kami ni Berting. Siya nga naman, Ma'am Sophia. Kaibigan lang ang turing ko kay Serafika. Hindi mo ba napapansin yun, Sofia? Tinawag ka ni Berting na Ma'am Sofia. Pero kay Serafika, walang ma'am. Ay. Nagpapatunay lang na very close talaga sila. Oo nga. At bakit bigla ka yata nag-blush, Serafika? Ha? Nahalata ka tuloy. Ay, hindi Ano ka ba, Kuya Jordan? Masyado kang exaggerated. Aba, at may exaggerated ka pang nalalaman dyan, ha? English yun, ha? Alam mo ba naman ang ibig sabihin ng exaggerated? Oo.
Sumusobra ka na, kaya exaggerated ka. Wow! Ang galing mo na, Zerafika. Iba na talaga, no? Pag in love, biglang tumatalino. Oh, sige na, Berting. Huwag ka na mahiya. Ikuha mo na ng pagkain si Zerafika. Alam ko na. May naisip akong laro. Sigurado ako masaya to. Anong laro? Unahan tayong tatlo ni Zerafika na makaubos ng pagkain. Susubuan ako ni Jordan at susubuan ka ni Kuya Wilson. Tapos, si Zerafika, susubuan ni Berting. Ayos yun na! Gusto ko yan! O ano, Zerafika, game ka ba? Ayoko nga. Nakakahiya. Kunwari ka pa? Eh, yun naman talaga ang gusto mo. O, ikaw, Berting, game ka ba? Okay lang po, Ma'am Sofia. Pero kung sasali kami ni Serafika, sigurado talo na kami. Eh, bakit ba naman nasabi mo tatalo kayo? Kasi sabi nyo, unang makaubos. Eh, hindi po kami makakasabay dahil ayoko pong mabulunan si Serafika. Siyempre, dahan-dahan lang po ang pagsubo ko. Wow, grabe ah. Sweet mo talaga, Berting. Kabaliktaran ka nito si Wilson. Walang kalatoy-latoy. Nainggit ka na naman kay Serafika. Gutom lang yan. Sige na, kumain na lang tayo. Mukhang napagkaisa nila tayo kanina. Oo nga. Ang lakas nilang mga tiyaw. Okay ka lang ba? Hindi ka ba apektado? Bakit naman ako magpapa-apekto? Katuwaan lang naman yun. Salamat kung gano'n. Kasi nag-aalala ko dahil baka iwasan mo na ako. O bakit ko naman gagawin yun? Ikaw na nga lang ang nag-iisa kong kaibigan tapos iiwasan pa kita? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yun. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Happy birthday, ah. I love you. Hindi I love you ang gusto ko, kundi regalo. Pasensya na kung medyo madedili ang regalo ko. Kagabi ko lang nakuha kay mamang sweldo ko eh. Wala na on time para maghanap ng ireregalo ko sa'yo. Eh, tirahin mo na lang kaya. Ayan ka na naman. Mukha ka talagang pera. Di ba sweldo ka rin kahapon at may bonus ka pa galing kay mama? Oo nga eh. Hindi ko ina-expect yun ah. Ang bait ng mama mo. Alam mo, mabait naman talaga si mama. She's a good provider. Maigpit siya sa maraming bagay, pero maluwag siya pagdating sa pera. Eh, yun naman pala. Eh, pero bakit nagawa mo pa rin magrebelde? Eh, na-influensya lang naman ako ni ate. Pero yung hinanakit mo kay Zerafika, dahil din ba yun sa impluensya ni Sofia? Pareho lang kami ng pinaguhugutan ng galit. Pero hindi ganun kalalim ang hinanakit ko kay Zerafika. May mga pagkakataon pang naaawa ko sa kanya eh. Kung ganun, may pag-asa pa kayo magkasundo. Yung totoo at hindi pagpapanggap lang. Ayoko magsalita ng tapos. Pero sana nga, magkaayos na kami. Nakakapagod din kasi ang mga away naming pinagdadaanan. Kaya gusto ko nang magpahinga. Hello? Hello, Serafika? Oh, kumusta na kayo riyan? Okay lang po, Mama. Andoon sila sa swimming pool. Oh, ikaw, bakit hindi ka nagsuswimming? Kakaahon ko lang po. Nag-enjoy ka ba naman? Opo, ang saya nga po namin eh. Yung dalawa mong kapatid.
Maayos ba naman ang trato nila sa'yo? Opo, Mama. Naninibago nga po ako eh. O, edi mabuti. Ay, sana nga, tuloy-tuloy na, maganda yung samahan. O, sige anak, sulitin mo ang araw na ito, ha? Magpakasaya ka. Opo. Bye! Bye! Ingat po, God bless! Tumawag mama mo? Ay! Nandiyan ka pala. Gulat naman ako. Pasensya na. Hindi mo kasi namalayan ang paglapit ka. Bakit umahong ka na? Umahang ka na rin kasi eh. Siyempre, akong bodyguard mo. Kung nasaan ka, naroon din ako. Uy, pinagtitinginan nila tayo. Oh. Sigurado, kakantsawan na naman nila tayo mamaya. Hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga, pareho tayo nag-e-enjoy. Kaya hindi tayo dapat magpa-apekto sa kanila. Sakyan na lang natin yung trip nila. Kung sa bagay, katuwaan lang naman eh. Kaya tama ka. Sumakay na lang tayo kung saan sila masaya. Okay naman palang kasama sila si Rafik at Berting. Hindi talaga niyo pinaligtas, ha? Pinagkatuwaan niyo talaga ng gusto, ha? Oo nga eh. Ayun o, tingnan mo. Magkadikit na naman sila. Kaya yari uli sila sa akin mamaya. Buti naman, nag-i-enjoy ka. Pero, tatanungin kita. Hanggang kailan ka ba magpapanggap? Ha? Tingin ko naman kasi, mabait si Rafika. Kaya posible pa kayong magkaayos. Ay, ewan ko. Mukhang malabo na mangyari yun. Kung tutusin, wala ka naman dapat ikagalit eh. Dahil wala naman siyang masamang ginagawa sa iyo. Hindi mo ko maiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Hindi mo na mababago mga nangyari. Kapatid mo pa rin siya. Kahit pagbali-balik ta rin pa ang mundo. Alam ko. Pero kahit nung mga bata pa kami, hindi ko naramdaman magkapatid kami. Dahil ang pakiramdam ko, si Serafika lang ang nag-iisang anak ni Mama. Eh, hindi naman yung ginusto ni si Rafika eh. At hindi ko rin naman ginusto na magkaganito ako Kaya nga, panahon na siguro para baguhin mo ang ikot ng ikinagisnan mong mundo. Ang mundo ni Serafika ang babaguhin ko. Iikutin ko yun sa aking mga kamay. At nag-uumpisa pa lang ako. Kaya, abangan mo ang mga susunod na mangyayari. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ayan o. Magpakalasing naman tayo. Yon! Ayos to. Malamig na beer at ang daming masarap na pulutan. Mapaparami ang inom ko na ito. Sige, umpisanan natin para makarami tayo. Naku, sorry, hindi ako umiinom. Ano ka ba naman, Serafika? Huwag ka naman diyang killjoy. Oo nga, birthday ko naman eh. Pagbigyan mo na ako. Sige na nga. Pero hanggang 2 bote lang ako ha. O, siya nga pala ha. May 3 room dito. Doon kami ni Sofia sa taas. Dito sa bandang kaliwa, room ni na Jordan at Aubrey. Yun sa kanan naman, room ni na si Rafika at Berting. Ano? Oh, Magkasama kami ni Berting sa isang kwarto. Sus, kunwari ka pa. Ay, Huwag ka na nga magpakipot. Di ba na, Serafika? Ikaw na lang mag-isa matulog sa kwarto na yan. Dito na lang ako sa labas. Meron namang soparita eh. Ay, nako. Napaka-aarte ninyo. Hayaan na lang natin sila. Pag nakainom na yung mga yan, sigurado magtatabi rin sila sa isang kama.
Naantok na ako. Lena, Sofia, tulog na tayo. Maaga pa ako alis bukas eh. Sige. May matulog na tayo. Antok na rin ako eh. Oh, tayong dalawa na lang naiwan dito. Umasok na ng kwarto sina Kuya Jordan at Aubrey. Pati sila Ate Sofia at Wilson. Aray, ang sakit ng ulo ko. 3 boteng beer lang yung nainom ko. Pero pakiramdam ko, lasing na ako. Ako rin eh. Di pa naman ako ganong lasing, pero parang umiikot ang paningin ko eh. Ay, hirap talaga. Kapag hindi sanay uminom. Naantok na ako. Gusto ko nang matulog. Sige, pupunta na ako sa kwarto ko, ha? Hatid na kita. Ha? Tapos, babalik na lang ako rito sa sopa. Na, Oh, malaki naman pala ang kwartong to eh. 2 yung kama. O dito ka na lang matulog. okay lang ba sa'yo? Okay lang. Di naman tayo magtatabi. Dahil 2 nga ang kama dito. Sige, sinabi mo eh. Dito na rin ako matutulog. Aray. Ang sakit. Ang sakit ng mabuo katawan. Bakit magkatabi na kami ni Berting? Tsaka, ang sakit din ng ano ko. Ay! Bakit wala akong saplat sa katawan? Kumot lang ang nakatakip sa akin. Ay! May dugo dito sa kama. Wala naman akong anti-period, ha? Oh, Diyos ko! Ano to? Ano to nangyari sa akin? Gisingin ko si Berting! Berting! Berting, gising! 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 Sinabi ka. Bakit magkatabi na tayo sa isang kama? Ewan ko. At wala akong suot kahit ano sa aking katawan. Ako rin eh. Tingnan mo, oh. Merong dugo dito sa kama. Ha? Ano yan? Bakit gano'n? May nangyari ba sa atin? Ano ang nangyari kina Serafika at Berting? May namagitan nga ba sa kanilang dalawa? Ito ang kasaysayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Yun nga din yung tanong ko, Berting. Meron bang nangyari sa atin? Ewan ko. Ang huli ko kasing natatandaan, humiga ako ron sa kabilang kama. Oh. Doon ako natulog. Bakit nandito ka na sa kama ko nung magising? Tsaka, bakit pareho tayong walang saplot sa katawan? Hindi ko nga rin alam eh. Kung paano nangyari yun. At kung may nangyari nga sa atin, bakit wala akong maalala? Oo nga, ako din nga eh.
Yung huling natatandaan ko, humiga ako sa kama para matulog. Wala talaga akong alam, Serafika. At huwag mo sana isiping pinagsasamantalang kita dahil hindi ko magagawa yun. Oo, alam ko yun. Mabuting tao ka. Pero, bakit nakaganon? Nagising tayo, magkatabi sa isang kama. Posible nga kayang may nangyari sa atin. Tapos, hindi natin matandaan dahil sa kalasingan. Marami nga siguro ako nainom, pero malinaw pa ang pag-iisip ko nung matapos tayo. Yun nga lang, biglang sumakit yung ulo ko. Ako rin, ganun din. Nakatatlong beer nga ako pero pakiramdam ko, parang ang dami kong nainom. Pero hindi naman ako lasing. Ba't ganun? Hindi ko sigurado kung may namagitan nga sa ating dalawa. Pero kung ganun nga nangyari, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Naku, ano na nga yun ang gagawin natin? Hindi to pwedeng nangyari. Hindi pwedeng malaman ito ni Mama. Hindi ko sasabihin. Pero, hindi rin ito dapat ilihim. Inahipiling ka niya sa akin. Ay, Maigpit ang kanyang bilin na bantayan kita. Pagkatapos, ganito mangyayari. oo nga. Ano na lang ang sasabihin ng mama mo sa akin? Sigurado magagalit siya. Kaya nga eh. Sa atin lang munang dalawa ito ha. Pag-isipan muna natin mabuti. Kung ano nga ba ang dapat natin gawin. Nag-message siya akin si Kuya Wilson. Kanina pa raw sila umalis na Ate Sofia. Nasaan na sina si Rafika? Mag-aalas 10 na ng umaga, natutulog pa rin ba sila? Magkasama ba sila sa isang kwarto? Aba, ewan. Ang akala ko dito sa sopa matutulog si Berting. Pero nasaan na ba siya? Katokin mo na lang dun sa kwarto. Baka naroon pa sila. Malamig na tong almusal natin. Sandali nga. Si Rafika! Berting! Gising na ba kayo? Gising na kami. Abay, lumabas na kayo at mag-almusal na tayo. Oo, na kayo. Susunod kami. Oo, siya, sige. Kakain na kami. Hihintayin na lang namin kayo sa kusina. Oh, Gloria, kumusta na ang mga anak mo? Anong oras daw ba sila uuwi? Ang alam ko daw para sila magla-lunch. Aba mukhang sinusulit nilang kanilang bonding. Oo nga. Dahil nagkasama-sama sila sa unang pagkakataon. Ano pakiramdam mo? Masaya ka na ba? Ay, siyempre naman. Ang tagal ko kayong pinangarap at ipinagdasal na magkasundo na sila. Ako man ay natutuwa rin sa mga pangyayari. At sana nga'y ito nang umpisa ng kanilang magandang samahan. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Matatapos na tayong kumain pero hindi pa rin sila lumalabas ng kwarto. Oo nga Mukhang nagkakamabutihan na sila. Siguro, dalawa rin ang kama sa kwarto nila. Pero ang tanong, magkatabi ba silang natulog? Nako, kailangan pa bang i-memorize yan? Matik na yun. Lalo na't pareho silang nakainom. Kung anong ginawa natin, malamang yun din ang ginawa nila. Okay lang ba sa'yo? Boto ka ba kay Berting? Pahig ka bang maging bilas mo siya?
Ay nako, wala na akong pakialam. Malalaki na sila kaya bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Oh, bakit ngayon ka lang? Nasaan si Serafika? Masakit po ang kanyang ulo, Sir Jordan. Kaya dadalan ko na lang ho siya ng pagkain. Wow, breakfast in bed. Wala na ako masabi. Para lang kayong bagong kasal ah. Oo nga, Berting. Kumusta naman ang honeymoon ninyo? Nag-enjoy ba kayo? Kayo talaga. Kung ano-ano iniisip nyo. 2 kamaron. Kaya hindi kami magkatabing natulog. Sandali lang po. Magsisiyar muna ako. Ano sa palagay mo, Aubrey? Naniniwala ka bang wala nga nangyari sa kanila? Abangan na lang nating lumabas si Serafika. At kapag iika-ika siyang maglakad, di alam na this! Berting, nahiya naman ako sa'yo. Dinalan mo pa ako ng pagkain dito. Pagkatapos na nangyari, magkakahiyaan pa ba tayo? Kaso nangyari yun, hindi naman natin namamalayan. Paano pala yan? Ano ngayon ang relasyon natin? Tayo na ba? Ewan ko. Magulo pa yung takbo ng utak ko. Ayoko munang isipin ang bagay na yan. Total, narito na ito, Serafika. Kaya magtatapat na ako. Mahal kita. At kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Aaminin ko, Berting. Magaan ang loob ko sa'yo. Pero, kung mahal na nga ba kita, yun ang di ko alam. Oh, nakahiga ka pa rin? Kasi masakit pa ang ulo ko. Tsaka tinatamad akong bumangon. Oh, paano yan? Nariyan na ang service natin. Mag-aalas 11 pa lang. Hanggang alas 12 pa naman tayo dito, di ba? Kaso, nagmamadali na yung driver. May importante pa raw siyang pupuntahan. Sige po, Sir Jordan. Mauna na kayo. Magkukumute na lang po kami ni Serafika. Oh, meron pa tayong lunch kaya iti-take out na lang namin yon. Sayang eh. Pero magtitira kami ng para sa inyo, ha? Okay, sige. Salamat, ha? Sige na, pwede nyo na kaming iwan dito. O siya, paano? Alis na kami. Ikaw na, Berting, ang bahala sa kapatid ko, ha? Babu! Nakalabas na sila. Pwede ka na bumangat. Mamaya na. Baka biglang bumalik mga yun. Mabibisto tayo pag nakita nila na may dugo dito sa kama. Hindi ko talaga akalain, ha? Nakahantong tayo sa ganito. Narito na ito, Serafika. Kaya, panindigan na lang natin. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kuya Felix, pasensya na ha. Kung late tayo kumain, kasi naman late na rin ako nakapagluto. Alauna pa lang ng tanghali, kaya pasok pa rin sa lunchtime. May nag-text. Baka sila na yan. Oh, si Jordan, siya nag-text. Sandali, babasahin ko. Oh, malapit na rin sila. Ang bilis ng biyahe nila. Baka walang traffic. Oh, ayan. May humintong van sa tapat natin. Baka sila na yan. Oo, sila na yan. Yan din kasi ang service nila kahapon. Ganun ba? Oo. Yan na nga yata.
Oh, bakit dalawa lang kayo? Asan yung mga kasama nyo? Kaninang umaga pa pong umalis si na Kuya Wilson at Ate Sofia. At nagpaiwan po si na Serapika at Berting. Pero dala na po namin ang gamit nila. Bakit sila nagpaiwan? Susunod na lang daw po sila dahil masakit ang ulo ni Serapika. Bah, Sakit pala ang ulo, bakit nyo iniwan? oo nga. Sana, hinintay nyo na lang. Nagmamadali po kasi ang driver. Ano ba naman yan? Bakit kayo pumayag? Huwag niyo na po kami sisihin, Ma. At huwag na po kayong mag-alala dahil kasama naman ni Berting si Serapika. Hintayin na lang po natin sila. Kanina pa malalim ang iniisip mo. Sino ba naman ang hindi mapapaisip? Sa bilis pa naman ng mga pangyayari. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Tsaka hindi ko na pinoproblema yung sarili ko. Ang inaalala ko si Mama. Siguradong madidismaya siya. Ganun talaga. Kaya ihanda na lang natin ang ating sarili sa magiging reaksyon niya. Ay, salamat, dumating kayo. Kanina ba ako nag-aalala sa inyo? O ano, kumusta ka na si Rafika? Maayos na ba pakiramdam mo? Okay na po ako, Mama. Kailangan ko lang pong magpahinga. Sige po, Ma'am Gloria. Kukunin ko lang po yung gamit ko. Aalis na po ako. O sige, Berting. Oy, maraming salamat sa pagbabantay at pag-aasikaso mo kay si Rafika, ha? Wala pong anuman, ma'am. Maliit na bagay lang po yan. Berting, salamat ha. Ingat ka. O, sige po, Ma. Pupunta na ako sa kwarto ko. Si Rafika? Sandali nga. Pa? Bakit po? Ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit paika-ika ka kung maglakad? Ano ang isasagot ni Serapika sa kanyang ina? Ipagtatapat na ba niya ang nangyari sa kanila?